Sa Barangay San Jose, Navotas, caught on cam ang pagguho ng pader sa gilid ng ilog noong Sabado. Nagdulot yan ng pagbaha na umabot ng hanggang leeg ang taas. Bilang pangharang sa ilog, naglagay ng sandbag, kaso bumigay rin ang mga ito. Nasa evacuation center ang mahigit 40 pamilyang naapektuhan ng pagbaha kahapon. Ano ba ang sinasabi ng batas sa mga ganitong sitwasyon? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, may nagmamay-ari daw nitong bumigay na pader. Ano ang pananagutan niya sa nangyari at may pwedeng hinging danyos ba ang mga naapektuhan? Siyempre, ang sagot dito ay, it depends. Bibihira naman ang mga sitwasyon na makasisiguro tayo ng kasagutan dahil maraming mga circumstance na maaaring mag-iba ng ating konklusyon o kasagutan. But as a general rule, nakalagay sa Article 482 ng ating Civil Code na kahit na sinong nagmamay-ari ng pader, isama na natin ang mga gusali at mga kolum, responsibilidad ng may-ari na i-maintain ito na ligtas. Kung ito ay in danger ng bumigay o mahulog, dapat ipatabag na ito o ayusin. Otherwise, magkakaroon siya ng posibleng liabilidad para sa damages. Of course, ito pa rin ay alinsunod sa general rule natin na kung sino man ang guilty ng pagpapabaya ay mananagot kung nagkaroon ng damages. Kung ang pagkasira ng pader ay bunga ng kakulangan sa maintenance o kung alam na ng may-ari na mahina na ang struktura, halimbawa, nakahapay na pala ito pero hindi pa rin niya pinaayos, maaaring ituring itong kapabayaan o negligence dahil nakikita na natin kung anong kasunod niyan. Dahil dito, maaari siyang papanagutin sa danyos. Pero kailangan din natin tandaan na dapat ay nag-iingat din ng lahat na affected. Kung kailangan ayusin ng pader, ayusin na agad. Naintindihan din natin na merong ayaw magpaayos ng pader dahil yung mga kapitbahay, nakasandal naman ang mga bahay nila dito. Paayos na ninyo dahil tulad nito, kapag gumuho ang pader, kasama din po ang bahay ninyo. Ganon din ang warning natin sa mga tumitira sa mga estero at iba pang waterways na talagang bawal actually na tinitirahan. Talagang peligroso yan lalo na nga sa panahon ng tag-ulan. Attorney, tag-ulan at bagyo season pa naman ngayon, posibleng may mga ganito pang pangyayari. Pero paano kung yung sanhi ng disgrasya ay proyekto ng gobyerno, ano ang pwedeng habol ng maapektuhan nito? Well, sinasabi din ng Article 2189 ng Civil Code na ang probinsya, ang syudad o munisipalidad ay mananagot kung nagkaroon ng damage dahil may namatay o nasaktan dahil sa defective condition ng mga kalye, tulay, public building at ibang public works na nasa supervision nila. Kung ang pader ay pagmamay-ari ng LGU at ito ay bumagsak dahil sa kapabayaan, halimbawa, hindi na panatiling maayos, substandard, walang inspeksyon at ito ay nagdulot ng pinsala, may pananagutan ang gobyerno sa ilalim ng batas. Pero ito rin ay kung may pagkukulang o pagpapabaya, isama na natin dyan yung mga roadworks na walang sapat na warning o road sign o barrier para hindi naman mahulog ang mga kotse at tao, lalo na kung malakas ang ulan at walang ilaw, hindi nila nakikita ng gusto. Pero kung wala namang pagpapabaya o pagkukulang, maaring hindi na sila panagutin kung ito nga ay dahil sa natural na pangyayari, ang matatawag natin na force majeure or acts of God. Pero kung may kapabayaan, sa kabila ng natural na pangyayari ay sila ang dapat ngang managot din. Basta't usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.